Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning, ito na ang Bitag Live in the morning. Monday ho ngayon, mga boss, 23 ng Agosto. Ang mga suki ho natin sa ibaing dagat, good morning ho sa inyo. Sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, good morning ho sa inyo lahat. So kung nakahanda na ho kayo mga bossing, medyo inaayos natin sa salamin dahil medyo masilaw-ilaw, ano? Marami ho kasi nagtatanong, ba't ka ba para ka naka-sunglasses lagi, bitag? Okay, ulitin ko. Nasisilaw po ako sa studio lights. Makikita nyo, tumingin ho kayo sa aking salamin. And then makikita nyo dyan yung mga ilaw na kaharap yan. Ngayon, mga boss, kabahagi ho yan. For such a long time na ginagawa ho natin to for how many years sa harap ho ng camera. And then yung mga ilaw na yan, humina na ho yung aking optic nerve. FYI lang ho yan. Wala ho akong problema sa aking mata. And it's just that kapag hindi ho natin medyo i-shade yung ating mata sa ilaw, then medyo nasisilaw ho tayo that might trigger the migraine. Naintindihan ho mga boss? So anyway, FYI lang ho yan. Magandang umaga po sa inyo. And mga topics na di-discuss ho natin mga bossing. Of course, eto ho ano. Marami ho nagalit sa atin mga boss. Nung tinalakay ho natin dito yung mga influencers, yun ho mga content providers, mga vloggers, na nung Biyernes, tinalakay ho natin. Biyernes ba o Thursday? I can't remember, but I think, yeah, I did. Now, nagalit ho sa atin yung iba roon kasi pakialamera daw ho ako. Well, mga boss, pinag-uusapan ho natin dito. Wala ho tayo sinasanto. Ang mahalaga ho sa atin yung issue pinag-uusapan para maintindihan nyo ho yung mga digital creator, influencers, mga bloggers, kasama ho yan, mga content providers, mga network man yan or production outfit man yan na pinagkakitaan ho yung kanilang mga pinapalabas ho sa mga digital platform, TikTok man yan, YouTube man yan, Facebook man yan. Makinig ho kayo, standby lang ho kayo, huwag ho magagalit ho sa akin. Kasi ako, tatalakayin ho natin for the interest of the Filipino public, especially ang BIR nalilito ho rito. So mamaya ng konti, pasadahan ho natin quickly. And then, of course, may bagong public service segment ho tayo. Siguro maraming nag-aabang ho sa inyo. Nasa part 8 na ho tayo doon sa Iloilo. May kasunod pa ho part 9. Siguro pagpunta na ho namin ng Iloilo, standby lang ho kayo. Kung gusto niyo mapanood part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, manood na lang ho kayo sa aming YouTube TV and then tingnan nyo na lang ho doon yung mga segments ho na dapat sundan nyo ho, parang series. Ginawa ho namin series kasi marami ho mga twist and turns. Marami ho nadadamay, marami ho mga lumabas ho rito. Siguro mas maganda, napanood nyo yung judge, napanood ho ninyo yung siguro balitaktakan ho namin ng abogado na ayaw ho magpatalo kahit na yung judge mismo nagkamali, si abogado. Sige pa rin. May mga pagkakataon mga boss, iba sa atin kahit na nawawala na ho doon sa argumento, nakikipagtalo pa rin. Hindi na malaman kung ano yung kanyang pinaglalaban, basta't may masabi lang. Yun hong istorya ng abogado na nakadebate ho natin. Kaya lang ayaw kong ipalabas dito. Bisitahin nyo na lang ho yung aming YouTube TV Bitag Official. If you haven't subscribed, subscribe the click button and you will be notified. Lahat ho ng mga palabas ho namin. And palabas ho namin mga boss ay public service. Unang-una sa lahat, public service. Ayan ho. Kung paano ho kami kumilos, ang public service ho namin, krusada, advokasya. And then next ho dyan, yun hong all the other shows. Mga shows ho namin mga boss. Kasi eto ho, yung law enforcers, nandiyan ho crime and investigation, investigative features, and many more. Stories of true people, and iba pa ho mga features. Kaya kami ho, ang aming website, i-down ho muna namin, i-upgrade ho namin to let you know na within a month's time, makikita nyo ng pagbabago mga bossing. So, maliban dyan ho, yung mga link ho namin sa social media pages natin, kasi digital na ho tayo mga boss eh. Ngayon, para maintindihan nyo ho, bakit ho namin ginagawa yan, minamerge na ho namin lahat ho ng mga equities ho namin para masundan nyo ho, mga boss. In the meantime, sa public service, mamaya. Kayo ba nag-coffee na? Kasi kung hindi pa mga boss, kunin nyo ng coffee ninyo, tabi nyo na sa gilid nyo. Para medyo maganda ho magkape sa morning habang nakikinig ho kayo sa amin sa mga topic ho na ating papasudahan ngayon, Ito ho,
Nabwisit ho ako roon sa Barangay Kapitan, sa Barangay Malacanang. Yan ho'y Barangay Malacanang, doon daw ho sa Pangasinan. Yung putok sa buhong Kolokoy na ito ho'y Kapitan. PWD ho, may problema sa pandinig. Yan ho'y may problema sa pandinig, hindi ho makapagsalita sa salitang kalye, pipit bingi. Binugbog ba naman? Ano ho to? Barangay Malacanang, San Carlos City, Pangasinan. Makinig kayo ba kung para maintindihan nyo. Kung kayo ho'y nilalang na ginawa ng Diyos, sa mata ng Diyos, para pareho ho tayo mga bossing. May mga iba sa atin normal, ang ating kalagayan, regular ho tayo sa ating mga senses. Pero sa mata ng Diyos, para pareho ho tayo. Pero bakit ho merong iba na nilalapastangan ho yung may kapansanan or PWD? Dito ho, ito yung galit na galit ho ako rito. Makapagmura ho tayo rito, mahambalos ko, masasapak ko ho rito. Kung makikita ko lang ho, ako ho'y diretsahan na ho, hindi ako nagtatapang-tapangan. Likas ho talaga ako sa tapang at wala akong pakialam kung basagan ang mukha, kung kinakailangan sa mga taong siraulot ang alam ay karahasan, pananakit sa kapwa. Hindi ho ako siguro titingin lang. Kung minsan, pag ako'y sinumbong at nakukuha na ho natin yung buong detalye na agrabyado talaga, ipagtatanggol ho namin. Iba ho kami. Iba ho yung aming pagtatanggol bilang ibang mga investigador sa media at kami ho talagang kompleto ho kami sa aming kaalaman, karunungan sa mga batas dahil may mga batas din ho, may mga abogado rin ho sa hanay ho namin. Krusada advocacy ho ang bitag. So hindi ho kami entertainment. Iba ho yung atake ho namin, tagapagtanggol. Hindi ho sapat yung kakampi. Kami ho'y tumatayo. Kaya dito ho sa aming mga ginagawa, mantakin nyo ba naman mga boss, CCTV, huling-huli, binubugbog ho nila yung pobreng PWDing may problema sa pandinig at pagsasalita. Pinatay daw yung ilaw, akala siguro makakalusot sila sa kanilang pangbubugbog pananakit. At ang sinabi nitong Kolokoy na putok sa buhong bobo na kapitan, I'm sorry ha, may pagkabobo Disiplina daw nila. Ang nilagay sa kamay nila ang pagdidisiplina. Kaya tuloy yung pobreng may PWD. Sa kagustuhan makapagsumbong, naaawa ho ako, gusto magsabi kung nagsasalita ho siya kasamang kanyang kapatid. Habang pinakikinggan ho namin, nadudurog ho yung puso namin dito Hindi ho nakakatawa to, nakakabwisit. So mamaya, abangan niyo ho yan mga boss. So kayo ho ba nag-coffee na mga bossing? Nag-coffee na ho ba kayo mga boss? Mas maganda siguro. Tabi niyo ako, talagang sinisiguro ko mainit na mainit yung coffee. This is black coffee. At talagang pag sinabing coffee ho, para sa akin sa morning, sabayan niyo ho tayo mga bossing. Oh yeah. Ngayon, iba ho, pag medyo black coffee, nilalagay ho ako sa tamang estado at nakakakuha tayo ng buwelo, especially pag galing ho tayo sa sinasabing weekend pahinga, may tendency karamihan ho sa atin ang hirap bumuelo pagdating sa Lunes. Iba ho si bitag. Kaya mga bossing, ito ang ating pag-usapan muna. Kung kayo ho'y tatamaan sa aking mga sasabihin, ako'y mensahero lamang ng totoong mensahe na dapat malaman ni Juan de la Cruz at trabaho ko tungkulin ko na iparating sa inyo ang mga kaganapan. Ito ho'y mga balita, pero sa likod ng balita, hindi lang ho kami nagbabalita, inaanalisa ho natin, hinihimay-himay ho natin, nang sa ganon, iniinterpreta ho natin na maintindihan niyo ho na itong parte na ho to, kabahagi ho to ng pagbibigay kaalaman sa inyo ho bilang serbisyo publiko, kaya isyong pinag-uusapan. Ng Biyernes mga bossing, pinag-usapan ho natin dito yung mga influencers at yan ho yung mga content providers, bloggers, kasama ho kami dyan, kasama po ako dyan. Ngayon mga boss, nagagalit hong iba na buisit dahil pakialamero daw ako, bakit daw hindi nila ako tumahimik. Di ba naman kayo mga Kolokoy din at medyo nakatuwa din yung kokote? Trabaho ko yan I'm in a business of communicating, informing, and then delivering the information, hindi ho balita,
beyond delivering the information, ay trabaho ho natin dito ay analyzing so the public will know, para maintindihan ho ng publiko. Kinakailangan, hindi lang ho sa pag-aanalisa, iniinterpreta mo, hinihimay-himay mo na maintindihan na hindi na ho kayo parang naiiwan dyan na kung tawagin ng iba, mangmang, bawal ho. Sa akin ho kasi, gagawin ko hong aking nakakaya at makakayanan sa trabaho ko na parating ho sa inyo at maintindihan nyo. Ito ngayon, marami ho kasing nagalit na mga digital creator, content provider, influencers, gamit ho yung mga digital platform tulad ho ng patok na patok ho yun, TikTok. Yan ho yung YouTube and Facebook. So, saan ho kikita ng husto? Doon lang ho sa aking mga sinasabi sa YouTube, sa TikTok, or sa Facebook, barat ho yan kung titingnan ho natin. Ba't barat? Baba ho ang bigay nila. Magulang pa kung titingnan natin. Ba't ko ho alam yan? Ginagawa ho namin yan. Ako ho'y magiging tapat ho sa inyo na talagang pinagkakitaan ho namin yung digital, kasi nasa digital platform ho kayo nanonood or sa traditional platform, pinagkakitaan ho namin yung YouTube. And binabaliwala ho namin yung Facebook at yung TikTok. Hindi ho namin pinapansin yung mga Twitter, mga ganun ho, ito ho mga platform na to, digital platform ho ngayon. Ngayon mga boss, bakit ho natin dinidiscuss? Kasi panahon na ang BIR, nag-iisip ho sila kung paano ho ito'y pagbayari ng buwis, ng tamang buwis, itong mga influencers, digital content creators, na may mga site ho sila, may mga channel ho sila. Sila ho yung mga target. Kabahagi ho, kabilang ho kami dyan. Ngayon, wag ho kayo magre-reklamo kasi ang mga simpleng taong ordinaryo, mga sabihin na lang ho natin, wala naman silang choice kapag natanggap nilang sweldo nila, binabawasan ho yung tax doon kung nandoon ka sa bracket na above 22 or 23,000 pesos ba yan? 21,000 pesos monthly, exempted ka roon. Wala kang income tax. Paano kung kumikita ka ng 50,000 or 100,000 or 1 million or 2 million, 3 million? Magbayad ka ng buwis mo. Huwag nyo nang antayin yung BIR. Sabi nga raw ho ng mga content, Creator and Influencer Council of the Philippines. Meron pala niyan? Abay, meron ba? Kung meron kayong Creator Influencer Council of the Philippines, irehistro ninyo, alamin ninyo kung sino mga miyembro ninyo para may policing of ranks, para yung pananagutan ninyo sa pamahalaan, sa pagbabayad ng tamang buwis. Kasi lahat ho tayo babayad ng tamang buwis. Huwag ho magagalit ng iba sa inyo, parang sinasabi, pakialamero ka. Ba't mo kami pinakikialaman? Gusto mong sabihin, sa ilalim kayo. Kumbaga, lubog kayo, nandun kayo sa dilim. Ayaw niyong lumantad sa liwanag. Kasi may mga ibang single parent. Kapiranggot ang kita. Wala naman silang choice. Nagbabayad ng buwis. May mga ordinaryong mga tao. Sila ho'y nagsusumikap. Pero talagang binabawasan ho kasi talagang babayad ho tayo ng buwis. Yung iba nagagalit. So kung may Creator Influencer Council of the Philippines, mas madali kasi mga hanay ninyo, madaling makipag-cooperate sa BIR. Huwag nyo nang antayin yung sinasabing sabihin ninyo na kayo'y nag-aantabay sa BIR na maglabas ng mekanismo na para madali yung sinasabing pagbabayad or pag-comply or tax compliance doon sa sinasabing kinikita ninyo sa digital platform. Okay, hindi lang doon sa mga influencer, pati na rin yung mga influencer ninyo, taxpayer yan Ngayon, simple lang naman ho mga boss Huwag ho magagalit sa inyo. Ito ho yung mga gusto ho natin pakita. Ang BIR, tayo ho una sa lahat mga boss, inuulit ko, nasa digital society na ho tayo. And then because we're digital society, kumbaga, pasay na ho para sabihin digital technology yung ginagamit natin. Digital technology, digital society, and everything, ito na ho, eventually lahat ho ng mga serbisyo at produkto na ilalako ho natin sa pamamagitan ho ng digital platform.
may ibebenta ho natin yung produkto ho, kung natas ang kita natin sa pamamagitan ng mga platform ho yan na depende na ho kung paano natin ilalako. Gagamitin ho natin yung mga platform na kung saan para matangkilik, para makilala ang produkto ho natin. Ngayon, mga boss, so sa digital platform ho, mga boss, ayan, gusto ko sabihin sa inyo, ang BIR ngayon, tinitingnan ho nila kung paano isagawa na para lahat ho makapagbayad ng tamang buwis. Ngayon, yung mga influencer daw ho, sabi ng BIR, kinakailangan magrehistro ho sila bilang taxpayer. Iba ka sa kanila kasi para naman makita kung pagkanong kinikita ninyo. Kasi kung sakaling maliit lang kinikita nyo, huwag ho kayo mag-alala. Basta't importante, exempted ho kayo. Subalit, paano naman yung kumikita ng malaki? Pagkatapos malaki, nakatago. Pagkatapos akala mo kung sisino, kung gumasta, kung umasta. Kung gumasta't umasta na parang akala mo milyonaryo, pero nakalimutan ng gobyerno. Ang sasabihin naman iba, hindi, pagpupunta sa gobyerno, nanakaawin yan eh. Ganon. So ayaw nyo ng gobyerno. So ibig mo nyo sabihin, dahil ayaw nyo ng gobyerno, wala kayong tiwala sa gobyerno, sa BIR, dahil sasabihin yung BIR, mga sangkaterbang magnanakaw. So kayo na ang BIR. Tapos yung mga inaalagaan ninyo, binibili ninyo, binibigyan nyo ng konti, patingi-tingi, ay binibili ninyo, parang pinagtatanggol kayo kasi yun daw nakakatulong, yung mga vloggers nagiging charitable institution na, nakakapagbigay na. Kung gusto nyo talagang kayo mga vloggers na malalaki, simple lang yun dapat gawin. Di magrehistro kayo na para may foundation kayo, para mamigay na kayo, para na sa ganun, exempted pa kayo. Para lahat na bibilhin nyo, pamimigay nyo, biscuit, sanitary napkin, o kondo, hindi kasama yun. O kung ano man yung bibigay niyo para sa taong bayan, para matuwa naman kayo, kawang gawa, di i-rehistro nyo. I-rehistro nyo na sinasabi ninyo, foundation kayo. Kung hindi naman ngayon, magrehistro kayo bilang single proprietorship or korporasyon sa inyong negosyo, or magrehistro kayo bilang individual income taxpayer. So simple lang ho naman sa ganun, para makita kung magkano ginagastos ninyo. Para makita kung may inuupahan ba kayo, may pinasisweldo ba kayo, may mga gamit kayo, meron kayong minimaintain, mga tauhan, mga renta, so miscellaneous expenses, lahat ho yan, para makita. Ang hirap kasi, bigay kayo ng bigay sa mga tao. Parang, kumbaga, pamimigay ninyo, tapos poposing kayo, parang napakagaling. Pero nakalimutan ninyo yung BIR, na yung perang kinikita ninyo, pinamimigay nyo sa taong bayan. Walang problema roon. Kung talagang gusto nyo mamigay, lahat kayong gusto mamigay, maglagay kayo ng foundation or whatever it is, a movement na parang nakakatulong ho kayo. Ngayon mga boss, bakit? Simple lang ho, ano? Eto ho, malalaman ho ng BIR kung sino ho yung mga top 100, top 200 mga content creator or media ka man or individual ka man, may category ho yan. Pag nalaman ho ng BIR yan, makikita agad kung gaano karaming inyong mga subscribers or followers. Dahil sa rami ng subscribers, makikita kung magkano kinikita nyo. Kapag medyo nakita kayo dyan at tapos hindi kayo rehistro, pero malakas naman yung content provider ninyo na yan, yung inyong site, malakas ang subscriber, ibig sabihin kumikita kayo. So, magkano binabayad nyo sa buwis sa BIR? O ngayon mga boss, eto ho yung top 50 Philippine YouTubers. Base ho ito sa socialblade.com. Pwede ba natin pakita ito para makita ninyo? Kung nandito ba ito? Yan ho, makikita nyo sa Social Blade. Number 1 ho yung ABS-CBN Entertainment. Number 2, GMA Network. Number 3, Rafi Tulfo in Action. Number 4, GMA Public Affairs. Number 5, ABS-CBN News. Number 6, GMA. Number 7, Wish FM 107. Number 8, Grow Up Kids Toys. Number 9, ABS-CBN Star Music. And number 10, Big Toys. Alam niyo ho, ang bitag, gusto kong sabihin, nasa number 17 ho kami, mga boss. At alam ho yan, kahit sino man, na kumikita kami riyan. Pero nagagamit ho namin sa mga gastusin ho, sa mga ginagawa ho namin dito, maliban ho roon sa mga revenues na nakakaalap ho namin. Ngayon, may expenses ho, may BIR ho nakatingin, may CPA. Ngayon, para doon naman, depende ho doon sa inyong viewers, o subscribers, tanggalin natin, pwede ho kasi tingnan ng BIR, ilan na yung mga subscribers? Nakikita nyo, ilan ba yung total views?
lifetime views, ilang billion na yan, makikita ho yan. Kasi ho kami, nasa 1.5 billion views na sa amin, lahat-lahat, hindi makikita ho yan. So, yan ho, makikita nyo lahat. So, ngayon may ranking. Simula ho kami nag-umpisa ng aming YouTube 2016, inano ho kami. Hinak ho kami sa YouTube eh. May nagagalit ho sa akin, kumakahul-kahul dyan. So may suspecha ho kami, hinak ho kami. Kaya noong 2016 April, nag-umpisa ho kami hanggang kasalukuyan. Kami ho nagsumite sa aming CPA simula ng 2016 hanggang kasalukuyan. Hanggang huyan, madaling kunin ho yan ng BIR para pagbasehan monthly remittance na binibigay ho ng YouTube. Ngayon, kung gusto yun talaga ng BIR, tingnan na lang ho siguro sa pamamagitan ho ng mga yan. Kasi hindi naman ho sinasabi dyan na parang Data Privacy Act kung magtatanong kayo sa mga kinikita. Bagkus, doon na lang sa mga position na top 100, top 50, top 10. Nang sa ganun, makikita ho yan at makikita kung magkano binabayaran ninyo. Kami ho kasi, malaki yung binayaran namin eh. Kung titingnan ho namin, dalawa ho yung aming tax, tanggalin mo na yan, paulit-ulit eh. Meron ho kaming corporate income tax na binabayaran. Meron din ho ako individual personal income tax ko ho. Without having to say, ako sasabihin ko sa inyo, isa ho ko sa mga top taxpayer sa regional district office ho, na hindi ko na sasabihin. Iba ho yung regional district office na binabayaran ko ho. Kung titingnan na lang ho natin mga boss, katal ako nagsasabi naman, we pay our taxes willingly and promptly. No complaint. Milyones ho eh. Hindi ho kami bumaba sa 40M na binayaran na taxes. Simula ho noong 2018, 19, and 20. 40M. Hindi ho ako nagre-reklamo. At ilan lang naman yung 40M ang aking mga binayaran. Ako nagpa-public, kaya may karapatan ho ako magsalita because kahit na ho mahirap, every month, every quarter, nagbabayad ho kami. So ngayon, and yet, marami hong iba dyan, mas malalaki pa ho sa amin. Bakit ho, ang hamak na Ben Tulfo na maliit lang, 4.4 million lang yung aming subscribers sa YouTube. And yet, yung mga binayad ho namin, infusion na ginawa ko dun sa BIR, no complaint. So kayo mga kumita na dyan, pagsasampalin ko kayo mga mukha ninyo, sabihin nyo, pakialaman mo, hindi. Dahil nagbabayad ako, pare-pareho tayo magbayad. Huwag na kayo magreklamo. O BIR, kung gusto nyo malaman to, sa tulong ng aming CPA, sa tulong ng mga kung paano namin lahat. Kung kayo gusto nyo talaga, kayo mga, ano tawag dito, content, ano tawag dito sa mga grupo nila? Yung mga, creator, influencers ka. Kumuha na lang kayo ng inyong CPA. Tapos, turuan ninyo mga nasahanay ninyo para makatulong kayo sa gobyerno. Kung gusto nyo mamigay at mamahagi ng inyong kinikita sa mga mahihirap o sa mga followers ninyo, mag-set up kayo ng foundation. Para nang sa ganun, may pinagagastusan kayo at nakikita ng mga tao kung sino yung gustong magbigay, malaking magbigay kasi nakikita rin kung magkano kayong kinikita. Hindi yung namamahagi kayo ng parang limos, pero tinga lang yung binibigay nyo, yun ba? Para sa amin ho, di ho kami kapareho ng iba dyan nagpapakita, silently tumutulong ho kami. Kaya lang yung public service ho namin, mga bossing, kaya ho kami nanatili kasi ginagamit ho ng tama at nagdedeklara ho kami ng income ho namin. Again, ngayon alam nyo na. So nagagalit sa akin. Sige, galitin nyo ako para turuan kong BIR. Sige, tingnan natin kung galing din nyo dahil may corporate CPA rin kami. At makikita natin pati mga bangko ni maoobliga na yan. Kapag kayo sinentro na ng BIR at nasentro na kayo, madali lang naman sabihin ng BIR eh. The BIR can even call the court to compel yung court to compel your bank to show kung saan nanggagaling yung income niya. Iba sa inyo, magaling, Mayroon kasing third party dyan sa YouTube na, hey, YouTuber! Yung mga ganoon, para pupunta roon, madaling makita sa mga bank account nitong mga sinasabi natin, mga content provider. Meron nga isa dyan. Nung nakita niya ng gano'n, nagbura na siya.
Matapos kumita ng milyon-milyon. Sino yun? Si Jamil. 12 million? Chong, ilan na kayang nakuha mo? Samantala si Ben Tulfo sa 12 million ang kinikita mo, 4 million. Ako, kung nagbayad na ako ng buwis, magkano binayaran kong buwis? Sus, Ginoo, sa loob ng tatlong taon, almost 40M. Ito. So, kung 412, nabi siguro mga 100 billion na dapat ang kung wala namang ginagastos to, kundi sila lang. Ang mga sinasabi lang, mas makakatulong ho tayo kung irehistro natin ang ating mga content niyan, ang ating kumpanya o pagka-individual, para nang sa ganun makatulong tayo sabay-sabay. Hindi yung papogi kayo pero hindi naman kayo rehistrado. Hindi naman kayo nagbabayad ng tamang buwis. Tama ba yun? Hindi po pwede yun. Bayad mo kayo ng tamang buwis tapos tumulong tayo pare-pareho. Nang sa ganun, pare-pareho tayo, wala hong may agrabyado. Si Bitag dito, nagsasabi, fair is fair. Dahil ako, I pay my dues. What about you guys? Galit kayo sa akin? Hamunin niyo ako. At magsasabi ako ng totoo, sasabihin ko sa BIR. At pagkatapos tuturuan ko ang BIR kung paano makakuha ng mga tamang buwis sa ganon. Yung mga nagtatago sa dilim, kakalad ka rin namin kayo sa liwanag. Yan ang trabaho. Malas nyo, may bitag. Hashtag, ipabitag mo. Change topic! Well, to change topic na ho tayo mga boss. Balungkot ho yung nangyari kay Manny Pacquiao. Panahon lang ho yan, boss. May mga panahon talaga na champion, may mga panahon na wala ka na doon sa pagiging champion dahil dumating na yung panahon na kung saan ibang henerasyon naman. Yun ho talaga nangyayari. Kahit sa Biblia ho na yan. Everything, there's a season. Ngayon mga boss, ito naman ho, everything there's a season. May mga panahon na nakakapag-isip ka pa ng maayos pag ikaw isang leader tulad ho ng bansang US. Si President Biden ho ba umabot na sa pagka-ulianin? Senile na ba na hindi niya na alam ang kanyang pinagagawa? Yan ho mga katanungan ngayon ng karamihan ho ng mga media na dati darling ho siya ng mga friendly media tulad ng CNN US, mga CNBC, ABC, CBS. Darling ho siya. Ngayon ho, bumagsak yung kanyang ratings. Napakababa ng mga boss yung ratings ni Biden. Ano ho nangyari mga boss? Dahil ho sa Afghanistan. 75% disapproved, 25 na lang na approve. Pero kawawa naman ho itong presidente na to. Parang siya na lang hindi nakakaalam na parang lahat ng pinagagawa niya kasi ito ho yung mga allied nations na nag-ambag din yung kapanawagan na laban doon sa 9/11. Kaya yan ho yung mga Taliban na yan, yung mga tinurog yan na hinamon. Ang problema ho, parang US ata nadurog. Mantakin nyo. Hindi pa ho panahon. Tama naman ho, ang importante, dahan-dahan umaalis sa Afghanistan, sabi ng mga expert. Ang problema ho kasi, nangyari, biglaan, kaya bilyones na mga military hardware, yan ho, eroplano, drone, tangke, baril, grabe ho napunta sa Taliban. Madali ho sila kaya buisit yung mga Amerikano, buisit yung mga nasa media. Ang hindi ho nakakaalam, si President Biden pa rin. At yung kanyang hyena na Vice President, puro tawa ngayon, nawawala sa eksena. Pinabayaan niya itong ulianing presidente nila. Kayo ho, mga Pilipino sa US, how's your president if you're a US citizen? What's going on? Naku. Wala anyway mga boss. Diretso na ho tayo sa public service. Well, pinag-usapan lang ho natin dahil worldwide event ho yan. Imposible naman na palagpasin pa ho natin yan. Eto na ho ang public service. Panoorin. Ang kasalanan ng mga tao mo, tanga, pendeho, iho da puta, gato, isto. Kasi nakikita ko mismo kung anong pinagagawa Hindi magsisinungaling CCTV. Ipakukulong ninyo kung may nilabag na batas, pero hindi nyo lalagay ang batas sa inyong mga kamay. Hinalalman kayo ng tao ba para pagsilbihan sila, hindi para saktan sila. Opo, sir, opo.
Pero bibigyan kita ng puwang, aayusin mo to bukas ka. Kasi pag hindi mo sila sasampa ng kaso, ako naman ang lilintik maghahunting sa'yo rito. Lulusubin kita riyan, dudurugin kita sa ginawa ng mga tao mo kasi may pananagutan ka. Narinig mo ba ako? Dudurugin kita. Hindi ako nagbibiro. Sa pangalan pa lang ng kanilang lugar, Barangay Malacanang. Kaya naman ang mga tanod at kagawad sa barangay may sariling batas. Dinaig pa ang presidente ng Pilipinas sa loob mismo ng barangay hall ng Barangay Malacanang sa Pangasinan. Ang kawawang nilalang binugbog ng mga honghang na tanod na walang kalaban-laban ang kawawang pobre. Ang tawag nila dito sa pobreng PWD, pipit bingi. Mga putok sa buho kayo, mga pendeho kayo. Mabibingi kayo ngayon sa hambalos ng El Tigre Bitag. At salamat sa inyong kabobohan, kagunggungan, kaistupidahan. Hulog kayo sa bitag ng inyong katangahan. Buong detalye ng sumbong mga boss. I love this. Panoorin. Ako po si Joanna Matabay, na taga Malacanang, San Carlos City, Pangasinan. Narereklamo ko po ang mga barangay, tanod at iba pang sangko sa pambubog sa kuya ko na si Jonathan Matabang. Isa po siyang PT. Nangyari po ang pambubugbog na iyon sa loob mismo ng barangay hall. Sa kadahilanan, sinipa po ng kuya ko ang pintuan ng kapitbahay namin. Dahil sa pang-aasar po nila, dinala po nila ang kuya ko sa barangay hall at pumayag po kami kasi akala po namin aayusin po nila ang gulo. Yung pala, bubugbugin po nila ang kuya ko nang walang kalaban-laban. At ang sabi po ni Kapitan, disiplina lang daw po iyon. Sana po ay matulungan niyo po kami sa pananakit sa kuya ko. Magandang hapon sa inyo, Jonaline. Hapon, sir. Okay. Magandang hapon din po, sir. Ano po yun, sir? Anong sinasabi ng kapatid mo ngayon na parang nagsasalita na hindi niya may gusto siyang sabihin? Sir, sir, gusto niya pong magpubog sa inyo na binubog gabi pong yun. Hindi po daw siya pinigilan. Okay. Naiintindihan mo ba kung ano? Nasabi niya po na binugbog po siya, sir, sa ulo, tapos sa balikat, tapos po sa tiyan, sir. Hindi pwedeng mangbugbog ang tanod, kapitan, at ang kapitan walang ginawa, kundi nakatingin. Pakita muna natin yung ano. Pakita muna natin. Itong si Gregorio Kabuang, buwang talaga ang dating nito. Pakita mo na yung video. Ito yung video inyong masasaksihan, papakita ho namin. Buhay ang ilaw at nakikita nila may camera. Pinatay ang ilaw para bugbugin yung pobreng may PWD. Pinagtulungan. Inalis yung nanay, nakaupo na. Pinagpapalo, pinagbabatuta. Sino hong matutuwa niyan? At ang sagot ng kapitan, dinidisiplina. Ilan ba dapat ang magdidisiplina? 7 kayo dyan? Ilan tao dyan? Bubugbugin ninyo, walang kalaban-laban sa loob ng barangay. Putres kayo. PI kayo. Pwede bang tawagan muna itong kapitan? Okay, kapitan muna. San Carlos, Pangasinan. So, tawagan para makakausap natin ito. Okay. So, tinatawagan na ho natin. Kung kayo ho'y nanunood sa Pambansang Sumbo, iba hong atake ho namin. Hindi ho kami kakampi. Tagapagtanggol ho kami. Pag sinabi mong kakampi, kakampihan mo lang, magsisimpatya ka. Pero pag pinagtanggol, tumatayo ka, makikipagbasagan ka ng mukha, may madudurog, last man standing pa kung kinakailangan sa mga taong siraulo. So yan ho, napapakinggan yung telepono ngayon, nagre-ring. Susubukan natin kung makakausap natin to. Si Kap Gregorio Kabuang. So yan, ring lang. Pagdasal natin, sasagutin ito. Tingnan natin kung sasagutin. Yan, nagre-ring lang yung telepono. Mukha atang happy hour na, alas 5 na. Okay. Magandang hapon, Kap. Hello, magandang hapon po. Kap Gregorio Kabuang, si Ben Tulfo sa Pambansang Sumbungan dito ho sa PTV4 People's Television Network sa Maynila, sir. Opo, sir.
Sir, ako'y lalapit lamang sa inyo na kasi lumapit ho sa amin at nakarating ho sa amin dito ho. Ako naman ay para sa patas na ito naman siguro pamamahayag. Ano? Gusto ko lang makuha ng pahayag ho ninyo. Ano ho ba nangyari doon ng 18 ho ng 18 ng Hulyo na dito ho sa kaso ng PWD, Person with Disability, kung sa salitang kalye tawagan ay pipit bingi, na para atang, ano bang nagawa dyan sa loob ng barangay na parang inimbitan nyo, nagwala, at pagkatas nabugbog, nakikita natin sa CCTV cap. Ano ba nangyari dyan? Ganito pong nangyari, sir, yan. At yung kapitbahay niya, katapat ng bahay niya mismo, Okay. pinasok po ni Jonathan. Okay. Humingi po ng tulong sa barangay. Yung mga tanod po, nagresponde. Okay. Pagka-responde po, dinala po sa barangay. Dahil nagwawala po. Pagkatapos po roon, pagkadala sa barangay, hindi ko naman po alam kasi wala po ako roon. Hindi hintayin niyo ako diyan kago. Okay. Kuwan na po pala, may nakita doon sa CCTV na hindi ko po sigurado kung ano po yung ginalaw nila o Okay. paano po. Yung ganun po, sir. Tapos, pinakawalan din po namin, pinauwi din po namin. Okay. Ano hong mali nakita ninyo sa ginawa ho ninyo, ginawa ng tao ninyo, ginawa ng barangay ninyo sa parte ho nitong PWD? Protektado ho sila ng batas, sir. Pag hindi ko kayo umamin ng pagkakamali, parang ibig sabihin, wala kayong mali, tama kayo, kaya okay lang mambugbog yung mga tao ninyo. Gusto ko ho may pananagutan, accountability. Nakikita na ho namin CCTV ho rito kung paano ho siya binubugbog at pinagugulpi ng mga tao ninyo. Sa loob ng barangay hall na yan ay pasilidad ng pamahalaan, pondo ng pamahalaan, pinasisweldo kayo ng taong bayan. Hinalalman kayo ng taong bayan para pagsilbihan sila, hindi para saktan sila. Ang pagkakamay lang po doon, Sir, Kap, ano ang mali? Ano ang mali? Mali. Naghahanap ako ng mali kasi hindi nyo matutuwid ang kamalian kung hindi nyo aaminin na may mali. El Tigre ho ako eh. Gusto kong gusto kong malaman kung ito ba'y aamin ka na may pagkakamali ang mga tao mo. Opo, sir. Alright. Sinasabi ko po, yung pagkakamali po nila, Okay, sir. ginawa po yung bata. Alright, sige. Bata, okay, sir. Sir, bakit ho Sir, sinabi ninyo, pagdidisiplina lang yung ginawa sa kanya? Ikaw ho may sabi niyan, pagdidisiplina. Didisiplina ninyo ang tao. Kailan ka ba naging magulang? Ang pagdidisiplina sa tao, hindi sa kamay ninyo. Tatawag kayo ng pulis. Ipakukulong ninyo kung may nilabag na batas. Pero hindi nyo lalagay ang batas sa inyong mga kamay. Opo, sir. Opo. Okay, ngayon, inaamin mo na may problema ang mga tao mo na para mga pusakal na kung gano'n, mananakit na lang pagkatas walang kalaban-laban, iisa, pati nakikita ng anak, ng ina eh. Opo, sir. Opo. Dahil sinundo po siya eh. Oh, kaya nga, Kapitan, hindi inaresto to, inimbitahan ninyo. May karapatan silang tumanggi dahil hindi nyo pa sila inaaresto. Hindi warrantless arrest ang ginawa ninyo na may nakita kayo, may ginawa siya. Ngayon, ako'y nababother. Sabi mo, pinasok yung bahay. Kaninong bahay ang pinasok? Kay TC Soriano po. Yung ba talagang pinasok, may testigo o nagwala yung tao dahil tinutokso? Mayroon po mga kwan dito nakakita. May nawala ba roon sa taong na sinasabing pinasok? Anong oras pinasok? Sino nakakita ng nagpasok yung sa loob ng bahay? Yung mga kapitbahay po dito. Sino yung mga kapitbahay na testigong tatayo na siya'y pumasok na loob ng bahay? Anong oras ng loob? Yung hindi ko na po matandaan yung oras. Ngayon, kung hindi mo alam, di ka nag-iimbestiga. Tinagtatakpan mo. Kapitan, makinig ka. Pakinggan mo na maiging sasabihin ko sa iyo, no? Si El Tigre na magsasalita. Hindi ka nag-imbestiga, nagchichismis ka sa akin. Excuse me, investigasyon itong ginagawa natin, hindi tatay showbiz. Pakinggan mo ako na maigi. Dik-dik mo sa kokote mo sasabihin ko. Inimbitahan ninyo. Hindi nyo inaresto. Kung yung tao na yan, natsyempohan ninyo na talagang may ginawa na hindi tama, ng loob ng bahay, nagnakaw, nanakit. Kahit na PWD yan, i-restrain nyo, dadalhin nyo sa bahay, sa opisina, para
imbestigahan at kukuha kayo ng interpreter. Hindi nyo sa inaresto, hindi yan warrantless arrest. Hindi nyo nakitang gumawa ng sinasabing krimen o pagnanakaw, pagluloob. Dito sa parting to, wala ka pala. Mga tanod mo lang. Nilagyan ka na, kailan ka ba nalagyan ng ipot sa yung bumbunan, mga tao mo na para kang ginawang pendeho, na lahat na sinasabi ng mga tao mo, naniniwala ka. Ang mga tao mo, wala ka roon eh. Pinagugulpi ng mga tao mo, itong pobreng PWD nito. Hindi mo ba alam to? Kap? Sir, ang nangyari Kap, po, wala tinawag ka po roon, na- Kap, ha? Pakinggan mo ako, ha? Nakarecord Opo, tayo. opo. Wala ka dyan. Opo. Ang kasalanan ng mga tao mo, tanga, pendeho, iho da puta, gago, estupido. Alam ko bakit ko sinasabi ito ngayon, buisit na ako. Kasi nakikita ko mismo kung anong pinagagawa eh. Wala ka dyan. Hindi magsisinungaling CCTV. Kasama ka ba nila? Kasi kung ano yung mga tao, ganun din yung amo. Pakinggan mo ako na maigi. Ayusin mo ba to? Tutuwirin mo? Anong pagtutuwid ang gagawin mo? Ito pong mga tarot na kwan po, nagka-problema. Aarbor mo Bibigyan- sa akin yan dahil unang-una ka, pag makaabot to kay Yusek Dino, isusomon ka. Papaliwanag ka. Makakasuhan Bibigyan ko ka. po sila ng kwan, sir. Kap, suspension. pakinggan mo muna ako. Makakasuhan ka, mauumbudsman ka, abuse of authority, pati yung mga tao mo, maaaresto yan. Malaking kaso to, Kap. Anong ating magagawa rito, Kap, sa ginawa ninyo dun sa taong ginulpi ninyo? Bibigyan po natin ng karapatang kwan po yung mga tao natin, mga tanod. Ng karapatan na ano? Karapatan na sila makalusot? O Hindi bibigyan po, mo ng yung- karapatan ang tanod na to na isuko ang kalang mga sarili, sa makasuhan, may pananagutan ka, ikaw mismo ang magsasampa ng kaso sa mga putok sa buhong pendeho to. Kasi pag hindi mo sila sasampa ng kaso, ako naman ang lilintik maghahunting sa'yo rito. Lulusubin kita riyan, hahanapan kita ng ano pang dudurugin kita sa ginawa ng mga tao mo kasi may pananagutan ka. Narinig mo ba ako? Dudurugin kita. Hindi ako nagbibiro. Yan, anak mo ba yung ano? Yung isa, pakita ngayon, kaapelyido mo. Pinsan Ano? po, Pinsan mo, ano yan? Tanod? Tanod po, tanod. Kaya naman pala eh. Kayo bang makapangyarihan dyan? Ano kayo pag pumunta ko, pag pinagtatadyak-tadyakan ko sa sentido, tingnan natin. Ayusin mo ba to? O wala kang Ayusin po gagawin? natin, sir. Anong ayos Ayusin ang po gagawin namin. mo? Anong ayos ang gagawin mo? Una po yung mga tanod natin, bibigyan po Gusto natin. ko din ng- makita, Kap, na meron kang report pagkatapos papasok dito si Yusek Dino. Tutulong kami pagsampa ng kaso sa ombudsman. Malilintikan ka pag hindi mo inayos to. Opo, sir. Ayusin po namin. So ngayon, hihingi ka ng paumanhin sa pamilya. Opo, May sir. budget kayo sa barangay. Kawawa naman yung pobreng PWD. Opo, sir. Kap, siguraduhin mo maghihingi ako ng update sa'yo. Bibigyan kita ng medyo para makahinga ka. Hahayaan muna kita. Buisit ako sa'yo, pero bibigyan kita ng puwang, aayusin mo to bukas, Kap. May update ka sa amin. Huwag ka magtatago sa amin kasi kung hindi, hahantingin ka namin. Dalhin mo yung mga lintik na mga tao. Paluhurin mo. Gusto ko makita ang video. Paluhurin mo. Humihingi ka ng dispensa sa nanay. Lahat ng mga yan, malalaman ko. Paluhurin mo. Gusto ko nakaluhod sila isa-isa. Diyan mismo, kung maaari, sa labas ng bahay. Opo, sir. Opo. Okay, sigurado ka. Gagawin po natin. Ang Opo, video ay gagawin po namin, sir. manggagaling sa inyo kasi kung hindi, magpapadala ako ng aking mga brigader yan. Hindi ako nagbibiro. Opo, sir. Hahayaan muna Yeah. kita. Gusto ko malaman sa pamilya na to, Kap. Saka bukas, Kap, mag-uusap ulit tayo, ha? Opo, sir. Maraming Anytime po. salamat. Tawag lang po kayo. Sige. Sige, kakausapin muna natin to si Jonaline Matabang. Jonaline, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, sir. Naririnig mo ba kung ano mga sinasabi ko kanina sa kapitan? Opo, sir. Opo. Nagsasabi si Kapitan, pupunta rin bukas sa inyo, videohan ninyo. Gusto ko lumuhod pa lang papasok ng bahay ninyo para silang paluhod na papasok prosesyon. Hihingi ng paumanhin ito sa Kapitan at gusto ko makita yung video na lumuluhod yan kasi kung hindi, may sorpresa ako. Pinsan niya pala si Ariel Kabuang. Buwang-buwang talaga to. Yung isa pa itong isa naman. Itong si Bonnie Kupal Bonilla. Next, ito namang isa. Itong si Lester Suput Ferrer. Sino pa? Itong si Ricio Kupal, Mabahong Kupal na Narion. Yan ang mga tao na yan, inaabangan ko dahil dadalhin ni Kap yan. Kasi kung hindi, pati si Kap masasampahan ng kaso.
Ang kapatid mo ba, maliban sa medyo hindi nakakapagsalita, hindi nakakarinig, special ba siya? Siya ba'y medyo delayed sa kanyang pag-iisip? Meron po, sir. Ano ba siya? Parang bata ako mag-isip? Hindi naman po, sir, yung pipi lang po siya, sir, tapos di po siya nakakaintindi ng mga sinasabi namin kasi hindi po siya nakakarinig, sir. Okay. Meron kasing sign languages na dapat tinuturo, pinalalagayan. Kasi kung hindi, magiging kawawa siya sa mundong ito. Mahina ba ang kanyang pag-iisip? Sir, hindi naman po nakapagtatrabaho po siya, sir. Kaso nga lang po hindi po siya nakakarinig po pag ano po nagsasalita kami. Anong trabaho niya at anong dinadala niyang pera sa pamilya ninyo? Sa bukid po, sir, minsan po nakikipagtanim siya, naghahakot po siya ng mga kahoy na uulingin. 350 a day po siya, sir, pag nagtatrabaho po siya. Paano ko pwedeng kausapin si Senyasan mo? Marinig niya ba? Alam niya ba kung sakaling kinakausap kita? Senyas po, sir. Oo, paano mo masisenyas na parang gusto ko siyang makausap? Gusto ko Ano po, sir, makarating yung aking sasabihin ko po mensahe sa kanya. Kasi ano po, kinalakihan na po namin na magmostra-mostra po sa kanya kung ano pong dapat gawin. Ano yung sign lang? Mustra-mustra. Opo, sign lang po siya. Pwede mo sir. ba siyang i-sign na parang gusto mong sabihin sa kanya, ako si Ben Tulfo, naaawa sa kanya, tutulungan ko siya? Opo, sir. Alam niya po kasi po, sir, pinapanood niya po sa YouTube yung mga palabas niyo po, sir. Okay, wala namang letra. Paano? Titingnan niya lang aksyon. Hindi niya po alam yung pangalan, sir, kasi po di naman po siya nakapag-aral. Pero mukha ko, alam niya mukha ko. Opo, alam niya po. Alam niya rin po yung mga kapatid niyo po, sir. Katabi mo ba Mabait siya? din po siya sa... Opo, katabi ko po siya, sir. Alam niya ba na nag-uusap tayo ngayon? Opo. Sinabi ko po sa kanya, sir, minostra ko po sa kanya. Balik mo nga ang video, tingnan natin sikap. Gusto ko makita nga to si Jonathan, kawawa naman. Ipakita mo nga sa akin, pakawayin mo nga sa akin si Jonathan. Jonathan, senyas mo sa kanya. Sige na. Naintindihan niya ba kung anong nangyayari ngayon at kung bakit kinakausap kita ngayon, Jonalyn? Opo, sir. Sabi ko po sa kanya na humingi po kami ng tulong sa inyo. Binugbog ka. Sa ulo. Natamaan po siya sa ano, sir. Dito po yung ano niya po, yung bukol niya po. Meron po siya dito. Okay, ganito. Sige. Ganito ang gagawin ko, ano? Paano kayo nabubuhay at natataguyod ng tatay Dati ninyo? po silang jeepney driver, kaso nga lang po nung nagka-pandemya po, wala na po. Sabihin mo nga kay Jonathan, bibigyan ko siya ng ayuda. Salamat po, sir. Kaya sabihin mo sa kanya. Nakikita niya ba tayo? Sir, salamat po daw. Sige, bibigay ako ng ayuda kay Jonathan para kay Jonathan naawa ako, ha? Opo, sir. Maraming salamat po, sir. Antayin mo si Kapitan. Napupuntahan kayo, okay? Mga boss, hirap po itong ginagawa ho namin kasi kung minsan kausap natin at medyo may sign language na hindi ho tayo magaling. Ang trabaho ho namin hindi nagbibigay ng ayuda. Kami ho tumatayo sa mga taong mahihina na talagang niyuyurakan ng karapatan, inaabuso, sinasaktan, nilalapastangan, inaalipusta. Kami ho yung tumatayo. Kami ho yung tagapagtanggol. Kaya nga ho El Tigre. Iba ho yung pakay namin. May mga panahon na kung minsan depende na lang ho, nanggagaling ho sa akin personal. Hindi ko pinagmamalaki. Depende na lang ho sa mga taong nakakausap at nakakaawa kapareho nito. Maraming humihingi ng kawawang ayuda. Nandiyan naman ho si Tul Rafi, si Tul Erwin. Doon ko ho kayo sasabihin ibigay. Pero pag medyo hinawakan ho namin at medyo iba ho ang dating. At sobrang hong awa na dumadaloy ho sa akin,
personal ko na ho yung tulong. Tulad doon sa Iloilo na akala nitong mga Binya family, nagnakaw yung sila Leia. Ito naman ho ngayon, binugbog na, pinagsamantalahan. Lintik naman talaga ito mga kulokoy na to. Kaya kami ho gagawa at kikilos. Abangan niyo ho to, ano? Ito ho, nag-iisang pambansang sumbungan. Higit sa sumbungan, nag-iimbestiga ho kami. Hinahamon ho namin kahit sino mga kinaukulan, nagmamagaling dyan. Pinadidikdik ho namin sa kala mga kokote na mali ang sistema, tuwirin nila. Ano bang reklamo? Aaksyonan ho namin, naninindigan ho kami, babanggain ho namin. Ang nag-iisang pambansang sumbungan, El Tigre, Bitag. Kami ho'y taos-puso nagpapasalamat ho sa inyo sa inyong pagtutok, pagtitiwala at pagsusubaybay ho lagi ng Bitag Live tuwing umaga. Panatiliin ho, maging kabahagi ho ng inyong umaga at kabahagi rin ho yung itong Bitag Live sa anumang mga bagay na ginagawa niyo ho na huwag kaligtaan na laging sumubaybay sa pamamagitan ho ng pag-subscribe ho by clicking the subscribe button ng aming digital platform, partikular ho ang YouTube TV. Dito ho kasi lahat ho ng mga palabas ho namin, yan ho dyan mapapanood. Channel ho kami, hindi lang ho channel, network ho kami. Tsaka isang bagay, lahat ho ng kinikita ho namin, kami ho'y nagbabayad ng buwis sa BIR. Maging malinaw ho yan. Opo, pinagkakitaan po namin para may taguyod ng magandang mga palabas, serbisyo publiko na ho pagtulong. Tumayo, tumindig para doon sa mga walang kalaban-laban at yung mga palabas ho na dapat malaman nyo, crime and investigation. Ito yung mga krimen na sinusolve ho natin sa tulong ho ng mga alagad ng batas at saka yung mga law enforcers, law enforcement and investigative ho. Issues and analysis, marami pa ho yan. Lahat ho yan, mapapanood nyo rin ho sa aming website. Ang bagong website na tatayo ho namin mga boss. So, it's coming. Abangan. We'll see you later sa aming pambansang sumbungan, sa aming digital platform. Adios.